Papa Dudut. Walang perpektong pamilya at wala ding perpektong relasyon. Ano pa man ang pagsubok na pagdadaanan ng bawat mag-asawa ay hindi nila dapat iniiwan ang isa't isa. Dahil sa panahon ng pighati at pait ng buhay, ang bawat isa lang din ang pwede nilang kapitan upang kuhanan ng lakas ng loob. Mapadudot, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jovelyn. 39 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa La Union. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at ang pagtitinda ng mga gulay sa palengke ang naging hanap buhay ko. Nakakapagod lalo na at 3 lamang kami ng pinsang kong magkasama sa malaking pwesto namin ang gulayan. Pero ayos lang kasi wala namang trabaho ang madaling gawin talaga. Sa gulayan na rin halos sumikot ang ilang taon ng buhay ko, Papa Dudut. Masaya naman lalo na at nagiging kaibigan ko na rin ang mga suki ko. Dahil malaki ang pwesto namin sa palengke, madalas din na malaki ang kita ko, lalo na kapag malapit na ang fiesta sa mga malapit na barangay. Puso kasi ang malalaking handaan sa lugar namin kapag may mga ganong okasyon. At sa ganong okasyon din ako nagkaroon ng pagkakataon na nakilala si Kiko, na kalaunan ay naging asawa ko, Papa Dudut. Mahal, eto na yung kape at turon mo na niluto ko. Ayan, sakto mahal. Nagugutom na rin ako. Katatapos ko lang magwalis dito sa sala eh. Mabuti naman at natapos ka na rin sa pag-aayos at paglilinis mo dito sa sala ng bahay natin. Kanina ka pa kasi nag-aayos dito. Oo, nakakapagod. Pero ayos lang kasi ang ganda ng pagkakapwesto ko ng bagong sofa natin dito. Lagay ko na lang pala muna tong merienda mo dito sa lamesa. Tara mahal, upo na tayo dito sa sofa. Sabay na tayong magmerienda. Sige mahal. Ang lambot talaga nitong sofa na nabili mo. Ang sarap umupo dito at mukhang mapapasarap ang tulog ko kapag dito ako nakahiga. Madalas pa naman akong antukin kapag tapos na akong maglabas sa umaga. Kaya nga ito talaga yung pinili ko para dito sa sala natin. Tsaka syempre para na rin sa'yo. Kasi gusto ko, presko yung pagpapahinga mo dito sa atin. Kahit napamahal ka sa pagbili ng sofa na to? Sakto lang naman yung presyo nito. Hindi ako napamahal sa pagbili ko. Nakita ko sa kwarto mo ang resibo nitong sofa at mas mataas ang presyo nun kaysa sa pinag-usapan natin para sa dapat na bilhin mo. Talaga? Pasensya na, hindi ko pala naitago yung resibo. At may bala ka pa pala talagang itago sa akin yun ha? At dahil ba halos doble ang presyo nitong sofa sa dapat na budget na pinag-usapan natin? Alam ko kasi na kapag sinabi ko sa'yo kung magkano talaga tong sofa na to, hindi ka papayag na bilhin ko. Pagdating ko dun sa furniture shop, unang kita ko palang dito, gandang-ganda na ako kaya ito na yung binili ko. Mukha nga, kasi parang aabot din to ng ilang taon dito sa bahay natin. Oo, sigurado yan mahal. Kasi ang sabi sa akin nung kakilala ko dun sa furniture shop, gawa raw talaga to sa solid na kahoy. Tsaka maganda raw talaga yung quality ng kutson. Ramdam mo naman di ba na malambot tsaka makapal? Kaya hindi rin ako nang hinayang sa ibinayad ko rito kahit medyo mataas yung presyo. Tsaka mahal, huwag ka nang mag-alala. Hindi naman mababawasan yung iaabot kong budget sa'yo para sa buwan na to. Pinag-ipunan ko talaga yung perang pinambili ko dito sa sofa. Ano ka ba? Hindi naman yun ang iniisip ko. Ang sa akin lang, masyado ka ng maraming ginagastos para sa bahay natin. 3 buwan lang ang nakakaraan ang bumili ka ng bagong ref natin. Mahal, kaya ako bumili ng ref kasi nasira yung lumang ginagamit natin. Oo nga, pero pagkatapos naman nun, bumili ka na naman ng bagong kalan sa kalamesa para sa kusina. Tapos pinalitan mo rin ng bagong kutsyon yung kama natin sa kwarto. Sunod-sunod ang paggastos mo nitong nakaraang mga buwan, mahal. Medyo malaki rin kasi yung komisyon na nakuha ko sa trabaho. Kesa gastusin ko yun sa walang kabuluhan tsaka sa mga hindi naman kailangan bagay, uunahin ko na lang na pagkagastosan yung mga kailangan nating gamit dito sa bahay.
Pero kailangan pa rin nating magtipid kasi tumataas ang mga gastusin sa panahon ngayon at kailangan din nating paghandaan ang gastos para sa pagbubuntis ko ngayon. Yan naman yung hindi pwedeng mawala sa akin, mahal. Yung paghandaan yung mga gastos para dito. Teka, anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Pinagbubuntis mo ngayon? Ang ibig sabihin, mahal, magiging tatay na ako? Oo, mahal. Tama ka sa narinig mo. Magiging tatay ka na at magiging nanay na ako. Dahil na magpa-check up ako kahapon, nalaman ko na mahigit 1 buwan na pala akong buntis. Kaya magkakaanak na tayo, Kiko. Yun! Totoo ba? Magiging tatay na ako? Ang saya ko, magiging tatay na ako! Uy, wag kang sumigaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pangako, mahal. Gagawin ko lahat. Lahat para maging mabuting padre de pamilya sa bahay na to. Pangako yan, Jovelyn. Papa Dudut, hindi naman talaga ako mahilig pumunta sa mga handaan. Pero nang ma-invite ako ng pinsan ko nung fiesta sa lugar nila, hindi ko na natanggihan pa dahil yun din ang araw ng binyag ng anak niya. Kinuha niya kasi akong ninang sa panganay na anak niya at kinuha namang ninong si Kiko kaya ko siya nakilala doon. Sa simbahan pa lamang ay napansin ko na yung panayang sulyap sa akin ni Kevin hanggang sa sabihin ng pinsan ko na gustong araw ako nitong makilala. Noong araw din na yon ay nakapagkwentuhan kami ni Kiko at nalaman ko na nagtatrabaho pala siya sa isang malaking grocery sa bayan. May motor din siya noon kaya hindi ko na natanggihan pa nang alokin niya akong ihatid pa uwi sa bahay ko. Panay na rin kasi ang tuksuhan sa amin ng pinsan ko at iba pang mga bisita ng araw na yon. Naramdaman ko naman na mabait siya kaya naging magaan din kaagad ang loob ko sa kanya. Hindi nga nagtagal ay formal na niya akong niligawan at ipinakita niya talaga sa akin na seryoso siya sa intensyon niya para sa akin. Pumunta siya noon sa bahay para dalhan ako ng pagkain. Iniimbitahan ko na kumain sa labas at minsan pa ay sinasama niya ako sa mga family gatherings nila. Kaya naman nahulog na rin ng tuluyan ang loob ko sa kanya hanggang sa magkaroon kami ng relasyon at naging mag-asawa. Doon kami tumira sa bahay na naiwan sa akin ng mga magulang ko, Papa Dudut. At pagkalipas nga ng ilang taon ay nabiyayaan na rin kami ng isang anak na lalaki. Grabe yung pawis ko ah. Hindi naman ganun kainit sa labas ngayon pero tagaktak oh. Ay nako, makaupo nga muna dito sa sofa. Uy, may merienda na pala dito sa lamesa. Sakto. Mahal, saan ka galing at pawis na pawis ka? Diyan lang sa labas, mahal. Eto ang face towel. Magpunas ka muna ng pawis mo. Uy, salamat. Nasaan pala ang anak natin? Pinagtimpla ko kayo ng juice at pinagluto ng pansit para sa merienda. Nandyan lang siya sa labas, mahal. Pinagmamasdan yung bike niya. Alam mo ba, sa wakas marunong na siya magpaandar ng bike. Talaga? Mabuti naman kasi ilang araw mo na rin siyang tinuturuan. Akala ko nga aabot pa kami ng 1 linggo bago siya tuluyang matuto. Ikaw naman kasi, niregaluhan mo kaagad siya ng bike kahit hindi mo pa siya natuturuan kung paano gamitin yun. Pangako ko rin kasi kay Kaloy yun, mahal. Na kapag puro line of 9 yung grades niya ng second grading, reregaluhan ko siya ng bike. Tsaka matagal na niyang request sa atin yun, di ba? Oo, naaalala ko na yun ang request niya na regalo nung nakaraang birthday niya. Ang kaso, hindi natin agad na ibigay kasi na-short tayo sa budget nung ma-hospital siya dahil sa dengue. Pero ang pagkakaligtas niya sa dengue, regalo na sobrang pinapasalamat ko talaga sa Diyos noon. Pareho tayo, mahal. Kasi mula nung araw na yun, pinangako ko talaga sa sarili ko na gagawin ko lahat. Maibigay lang ang mga pangangailangan at hiling ng anak natin. Kaya pinag-ipunan ko rin talaga yung pinambili ko ng magandang klase ng bike na yun eh. Halos maiyak nga si Kaloy nang makita niya ang regalo mo sa kanya.
At ilang araw na siyang madalas na nasa labas pagka-uwi niya dito sa bahay galing sa eskwelahan. Gusto niya na kasi talagang matuto na magbike. Nangako naman siya na hindi niya pababayaan ang pag-aaral niya, mahal. Alam ko yon kasi noon pa man, masipag nang mag-aral yung anak natin. Kaya hindi ako nag-aalala na baka bumaba ang grades niya nang dahil lang sa bike na niregalo mo sa kanya. Pero mahal, ang bilis ng panahon ano? Biglang change topic ah. Pero tama ka. Ang bilis nga ng panahon. Napansin mo rin pala? Oo naman, parang dati lang nagpupuyat tayo pareho sa pag-aalaga sa kanya nung baby pa lang siya. Ngayon, marunong na siyang magbike mag-isa. Ang totoo, mahal. Habang tinuturuan ko si Kaloy na magbike kasama yung mga kaibigan niya, medyo naluluha ako. Bakit naman? Wala lang. Naisip ko lang na darating yung araw na iiwan niya rin tayo. Oras na magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Mahal, grade 5 pa lang si Kaloy. Bakit pag-aasawa ka agad ang naisip mo sa kanya? Ay, sorry mahal. Masyado yatang naging advance yung pag-i-imagine ko kanina. Hindi ko lang siguro talaga napigilan na medyo maging emosyonal nung sa wakas makita ko na marunong nang magbike yung anak natin. Tuwang-tuwa siya, mahal. Tsaka paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na, Papa, salamat po sa pagtuturo sa akin na magbike. I love you, Papa. Ang sarap pakinggan nun, mahal. Sobrang sarap. Kaya pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos na ikaw tsaka si Kaloy yung binigay niya sa akin. Malambing kasi talaga si Kaloy at tagmana siya sa'yo. Pero ako rin mahal, nagpapasalamat ako sa pagiging responsable mong asawa sa akin at tatay sa anak natin. Salamat at mahal na mahal din kita, Kiko. Papadudot mula nang dumating sa buhay naming mag-asawa ang anak naming si Kaloy, ay wala na nga akong mahihiling pa noon. Bata pa lamang ang anak namin ay napakabait, masunurin at matalino na talaga siya. Consistent top 1 siya sa klase nila at palaging magagandang bagay ang napapakinggan ko mula sa mga teachers niya. Kahit na 10 years old pa lamang siya noon ay marami na siyang pangarap para sa amin ng tatay niya. Palaging sinasabi ni Kaloy na gagawin niya ang lahat para makabawi sa amin na mga magulang niya. Ang sabi ko naman ay wala siyang dapat na bawiin dahil responsibilidad naming mga magulang niya ang ibigay ang pangangailangan niya. Pero palagi niya pa rin sinasabi na kasama kami ni Kiko sa lahat ng pangarap niya dahil pinakapangarap niya ang mapasaya kaming mga magulang niya, Papa Dudut. Kaya naman masasabi ko na wala na akong mahihiling pa noon sa buhay ko kung hindi ang mabuting kalusugan para sa asawa at anak ko at mas mahabang oras na makasama ko pa silang dalawa. Kaya lang ay may mga panalangin talaga tayo na hindi madalas na ibibigay sa atin sa kadahilanan na hindi natin maintindihan. Dahil dumating noon ang panahon na bigla na lamang kinuha sa amin ang nag-iisa at pinakamamahal naming anak na si Kaloy, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal na talaga na gusto noon ni Kaloy na magkaroon at matuto siyang magbike. Karamihan sa mga pinsan at kaibigan niya ay palaging magkakasama sa hapon at gumagala sakay ang kani-kanilang mga bisikleta. Isang beses lang na hiniling yon ni Kaloy noon at ang sabi namin ay pag-iipunan namin ang pagbili ng bike sa kanya. Dapat talaga ay birthday gift namin yon sa kanya. Pero hindi natuloy dahil nga na dengue siya at ilang araw na naospital. Pero ilang buwan lang ang nakalipas nang sa wakas ay mabilhan na siya ni Kiko ng bike. Tuwang-tuwa talaga si Kaloy at halos maiyak siya nang makita niya ang bagong bike niya. Ilang mahigpit na yakap at halik sa pisngi ang natanggap naming mag-asawa mula sa kanya, Papa Dudut. At paulit-ulit siyang nangako na lalo niya pang pagbubutihin ang pag-aaral niya. Lalo raw siyang magiging mabuting anak sa amin ng tatay niya.
Sobrang espesyal ng bike na yon para kay Kaloy. Ang hindi namin alam, yun din pala ang magiging dahilan para maaga siyang kunin sa amin noon ng Diyos. Dahil ng araw na sumama si Kaloy sa mga pinsan niya para mamasyal sakay ng kanya-kanyang bisikleta, ay naaksidente ang anak ko. Nabundol siya ng isang malaking truck na naging dahilan para bawian siya ng buhay, Papa Dudut. Dalawa na lang pala tong bote ng alak na may laman. Di bale. Bibili na lang uli ako mamaya sa tindahan. Nandito ka lang pala, mahal. Tanghaling tapat pa lang pero mukhang nakailang bote ka na ng alak. May dala akong kanin at ulam dito. Kumain ka muna para naman magkaroon ng laman yung tiyan mo. May laman na yung tiyan ko. Di na ako kakain. Hindi pwede na puro alak lang ang laman ng tiyan mo. Ay, iinit ko lang tong munggo na nabili kong ulam at sabayan mo na akong kumain dahil may kanin na rin dito. Kung gusto mong kumain, kumain ka mag-isa mo. Huwag mo na akong kulitin. Ikaw lang naman ang inaalala ko, Kiko. Hindi nga pwede na puro alak ang laman ng sikmura mo. Eh ano bang pakialam mo? Katawan ko to kaya gagawin ko kahit anong gusto ko! Kiko! Kung magkasakit man ako, hindi mo na ako kailangan alagaan! Hayaan mo na lang ako nakainin ang sakit ko! Hayaan mo nang lumala! Patapon na rin naman tong buhay ko eh! Huwag mong sabihin yan. Alam naman natin na yun ang totoo! Hindi, Kiko. Kahit kailan hindi naging patapon ang buhay mo. Patapon na yung buhay ko! Wala akong kwenta mula nung mawala yung anak natin! Mula nung mamatay siya ng dahil sa akin! Kiko, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kailangan nasisihin ang sarili mo? Wala kang kasalanan kung bakit namatay si Kaloy. Dahil aksidente yun. Walang may gusto sa nangyari sa kanya. Pero kung di ko siya binilihan ng bike, hindi siya ma-aksidente. Sana hindi ko na lang siya pinayagan na magbike sa malayo kasama ng mga kaibigan niya. Dapat sinamahan ko na lang siya eh. Dapat di ko na lang siya pinayagan na sumama sa mga yun para hindi siya aksidente. Kiko, tama na. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Ayun na nga, Jovelyn! Hindi na natin maibabalik yung buhay ng anak ko nang dahil sa akin! Anak natin, Kiko. Huwag mo naman sanang kalimutan na hindi lang ikaw ang nawala ng anak dito. Nanay ako ni Kaloy. At hindi rin madali sa akin ang pagkawala niya. Pero alam mo kung ano yung mas masakit ngayon? Yung pakiramdam na parang hindi lang siya ang nawala sa buhay ko. Parang pati ang asawa ko nawala na sa akin. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Naiintindihan kita, Kiko. Mahirap pero pilit kitang iniintindi. Tanggapin mo na lang kasi na wala na ang anak natin at kahit kailan, hindi na siya babalik sa atin. At please lang, huwag mo nang paulit-ulit na sisihin ang sarili mo dahil wala ka naman talagang kasalanan. Kasalanan ko! Kasalanan ko! Naiintindihan mo! Kasalanan ko! Kasalanan ko kung bakit namatay yung anak natin! At kahit ano sabihin mo, hindi mo maalis sa akin na sisihin yung sarili ko dahil ako naman talaga yung dahilan ng pagkamatay niya! Naging pabaya ako, Ama! Nababayaan ko si Kaloy! Ako lang ang dapat sisihin sa pagkamatay niya! Wala nang iba! Wala akong kwentang padre di pamilya!
Wala akong kwenta! Kahit sunugin pa ng paulit-ulit sa impyerno yung kaluluwa ko, hindi ko mababayaran yung pagkamatay ng anak ko! Papa Dudut, naalala ko pa noong araw na nawala sa amin si Kaloy. Medyo palalim na ang gabi noon at kakatapos ko lamang magluto ng ulam para sa hapunan namin. Nasa sala si Kiko at nanonood ng balita sa TV nang may kapitbahay kaming humahangos na pumunta sa bahay namin at sinasabi niya na naaksidente nga ang anak namin at kailangan namin puntahan kaagad. May mga sumunod pa siyang mga sinabi pero hindi ko na yon maalala pa. Kaagad na kaming pumunta ni Kiko sa lugar kung saan ay naaksidente si Kaloy. Papa Dudut, kahit nababalot ng malapot na dugo ang buong katawan ni Kaloy. Nang makita ko siya noong nakahandusay sa may gitna ng kalsada, nakilala ko kaagad ang anak ko. May barangay tanod na nasa tabi niya at sinabi na wala ng buhay ang anak ko. Kaagad kong nilapitan si Kaloy at niyakap kahit pinipigilan ako ng mga tao sa paligid ko. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya at pinakikiusapan na imulat niya ang kanyang mga mata. Nagmakaawa ako na gumising siya kahit alam kong imposible na ng mga oras na yon. Papa Dudut, malaki ang nagbago sa asawa kong si Kiko mula nang mamatay ang anak namin. Palagi niyang sinisisi ang sarili niya dahil sa kanya raw nagpaalam si Kaloy ng araw na yon na magbabay kasama ng mga kaibigan nito. Kung hindi niya raw pinayagan ang anak namin ay hindi ito maaaksidente. At kahit pa nga nakulong ang truck driver na naging dahilan ng pagkamatay ni Kaloy, tuluyan pa rin nilamon ng matinding galit at kalungkutan ng asawa ko na naging dahilan para iwan niya ako. Ilang beses akong nakiusap na huwag niya akong iwanan pero umalis din siya sa bahay namin. Araw-araw ako naghihintay sa pagbabalik niya pero mahigit 1 taon na ang lumipas. Walang Kiko ang bumalik sa bahay namin. At doon ko na nga nakilala si Joey, ang bagong lalaki na hindi ko inaasahang darating sa buhay ko, Papa Dudut. Sorry, medyo natagalan ako. Nalimutan ko kasi kung saan ko nilagay itong bulak. Ayos lang. Uupo na ako dito sa tabi mo para magamot ko na yung sugat sa braso mo, Joey. Sige. Medyo malaki pala ang sugat mo dito, no? Oo, yan ang pinakamalaki. Kasi halos gasgas na lang yung nasa may binti at kaliwang braso ko. Eto lang talaga yung napagasgas ng madiin sa semento nang itulak ako ng malakas nung lasing na nambastos sa'yo. Ay, mabuti na lang talaga at hindi mukha mo ang nasubsob sa semento kanina. Mabuti na lang talaga, kung hindi, mababawasan pa tong kapugian ko. Aray! Naku, sorry. Napadiin yata masyado tong bulak ko na may alcohol dito sa sugat mo. Masakit ba? Hindi naman masyado pero medyo mabigat pala yung kamay mo, Jovelyn. Ngayon ko lang nalaman. Oo, lalo na kapag bigla na lang humahangin dito sa loob ng bahay. Bumibigat na lang bigla tong kamay ko. Uy, hindi ako mahangin ha. Nagbibiro lang naman ako sa sinabi ko na pogi ako. Alam ko naman yon. Heto naman no, masyadong maramdamin. O ayan, tapos ko nang linisin yung sugat mo. Sana hindi masyadong mamagayan kahit medyo malaki talaga. Kung mamagaman yan, alam ko naman nagagaling din kaagad. Tsaka huwag kang mag-alala, malayo yan sa bituka. Kaya hindi ako mamamatay ng dahil sa sugat na yan. Baka nga mauna pang mamatay sa akin yung lasing na nakaaway ko kanina eh. Uy, grabe ka. Palagi kasing may kaaway yun, di ba? Oo, madalas ko nababalitaan na may kaaway talaga yung dito sa lugar natin. Kita mo na? Kaya mauuna pang mamatay sa akin yun. Lalo na kapag nakahanap siya ng katapat niya. Pero salamat sa paggamot mo dito sa sugat ko, Jovelyn ha.
Ano ka ba? Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo kasi pinagtanggol mo ko dun sa lasing kanina. Kaya salamat Joey ha. Kahit naman siguro sino, gagawin yung ginawa ko kanina. Hindi nila hahayaan na hawakan ka sa braso mo ng isang lasing na hindi mo naman talaga kilala. Bakit kasi inaabot ka ng gabi sa daan? May pinuntahan lang ako na dati kong kaklase. Napasarap ang kwentuhan namin. Kaya hindi ko na malaya ng oras. Kaya ayun, inabot na ako ng gabi. Lalaki ba yung tinutukoy mo na dati mong kaklase? Babae yun na kumari ko. Dahil inaanak ko ang panganay niyang anak. Bakit mo naman naitanong kung lalaki ba ang pinuntahan ko kanina? Wala lang, na-curious lang ako. Kasi di ba, medyo matagal na rin kayong hiwalay ng asawa mo. Paano mo nalaman? Sorry naikwento lang nung isang kapitbahay nyo na madalas magpagawa sa talyer namin ng sasakyan niya. Ayos lang. Pero parang gano'n na nga. Kasi mahigit 1 taon na rin mula nang umalis siya dito sa bahay namin. Hindi na kayo nag-uusap ulit mula nung umalis siya? Hindi na. Sinubukan ko siyang hanapin pero ang sabi ng kapatid niya, hayaan ko na lang daw munang lumayo sa akin si Kiko. Kasi tuwing makikita raw ako ni Kiko, wala siyang ibang naaalala kundi yung pagkamatay ng anak namin. Ay, grabe nga eh. Sa tinagal-tagal ng pagsasama namin bilang mag-asawa noon, hindi ko maisip kung bakit yun ang naaalala niya sa akin. Wala na ba talaga akong magandang alaala na naibigay sa kanya? Hindi niya ba kayang balikan yung masasayang araw ng pagsasama namin? Hindi lang naman siyang nasaktan mula nang mawala ang anak namin. Ako rin. Dahil pareho kaming nawala ng anak. Sorry, hindi na ako dapat nagtanong pa ng tungkol sa kanya. Ayos lang. Tinanggap ko na rin naman na umalis na talaga siya sa buhay ko. Alam mo, mabuti pa Joey, dito ka na maghapunan. Nako, hindi na. Maaabala pa kita. Hindi ka abala sa akin. Pasasalamat ko na rin to para sa pagtulong mo sa akin kanina. Huwag kang mag-alala, mabilis lang ako magluto kaya dito ka na lang muna sa sala. Papa Dudut, mula nang magbago ang asawa kong si Kiko at nilamon siya ng matinding kalungkutan. Ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na may asawa din siya na nawala ng anak. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko at pag-aalaga pero parang kulang pa rin dahil iniwan pa rin niya ako. Nung una ay hinahanap ko pa siya sa mga kamag-anak niya na kilala ko pero walang makapagturo kung nasaan siya. Nakausap ko ang kapatid niya at sinabi nito na ayaw raw akong makita ni Kiko. Hanggang sa makatanggap ako ng text mula sa kanya at sinabi niya na huwag ko na siyang hanapin pa. Huwag ko na raw sayangin ang oras ko sa isang walang kwentang asawa na kagaya niya. Sinubukan ko pa siyang tawagan pero hindi ko na rin talaga siya na-contact pa. 1 taon nga po ang lumipas at nakilala ko si Joey na nagtatrabaho sa talyer na malapit sa palengke. Naging suki ko siya sa mga paninda kong gulay at madalas na may maikli kaming kwentuhan kapag nandun siya sa may tindahan ko. At nang minsang makita niya ako na sinigawan ng isang lalaki na nadaanan ko sa may lugar namin at hinawakan ng braso ko, ay hindi niya napigilan ang sarili niya na makipagtalo dito hanggang sa magkasakitan nga sila. Naawat lang sila nang may dumating na barangay tanod sa lugar na yon at dahil may pasa sa mukha at mga sugat si Joey noon, ay niyaya ko na siya sa bahay ko para gamutin ang mga sugat niya. Ang araw na yon ang naging daan para lalo kaming mapalapit sa isa't isa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas ng panahon ay mas naging malapit pa kami ni Joey sa isa't isa. Madalas niya akong pinupuntahan sa palengke hindi para bumili ng tinda na gulay kung hindi para magdala ng pagkain para sa akin. Nakakatuwa kasi masaya siyang kausap at kasama dahil mahilig siyang magbitaw ng mga jokes. Jokes na kadalasan ay corny pero natatawa pa rin ako.
At sa tuwing kasama ko si Joey ay gumagaan ang pakiramdam ko. Nawawala ang lungkot na dala ng pagkawala ng anak ko at pag-iwan sa akin ng asawa ko. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay naging boyfriend ko na rin si Joey. Nung una ay ayoko talaga na ipaalam yon sa kahit na sino kasi nga ay kasal pa rin ako kay Kiko. Ayos lang naman kay Joey at sinabi niyang naiintindihan niya ako. Irerespeto niya raw ang gusto kong mangyari sa relasyon naming dalawa. Sobrang bait talaga ni Joey at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang pagbigyan ng mga kahilingan ko. Kahit na alam ko na minsan ay nahihirapan at nasasaktan siya. Dahil tinatago ko ang relasyon namin ay ayos lang sa kanya. Hanggang sa pumayag na rin ako noon na magsama na kami sa iisang bahay. Doon na siya tumira sa bahay ko at trinato naming asawa na ang isa't isa, Papa Dudut. Jovelyn, medyo gagabihin pala ako ng uwi mamaya. May lakad ka ba pagkatapos ng trabaho mo? May kliyente kasi ako na tumawag kahapon. Pupunta raw siya sa talyer mamaya kasi may gusto siyang ipatingin sa sasakyan niya. Kaya lang gabi na siya makakapunta. Bakit hindi na lang niya ipagpabukas? Nung isang linggo pa raw talaga niya gustong ipatingin sa akin yung sasakyan niya. Kasi iba raw talaga ang tunog sa tuwing bubuhayan niya yung makina. Wala lang talaga siyang oras kaya hindi niya maidaan sa talyer. Sakto, bukas ang off niya sa trabaho kaya pwede niyang iwan ang sasakyan niya sa talyer mamaya. Huwag ka mag-alala, bukas ko pa naman aayusin yun kung may kailangan man akong ayusin doon. Hihintayin ko lang talaga siya na makarating sa talyer para maiwan niya doon ang sasakyan. Okay, sige. Oh, bakit parang bigla namang nalungkot ang asawa ko? Hindi Hindi raw, pero mahaba yung uso mo. Sabihin mo na kung ano man yung gusto mong sabihin, Jovelyn. Bala ko kasi sanang magluto ng paborito mong nilagang baka mamaya. Pero sige, sa ibang araw ko na lang siguro gawin yon. Pwede mo pa rin namang iluto yun mamaya. Wag na, sa ibang araw na nga lang. Jovelyn, ang sabi ko, gagabihin lang ako. Pero dito pa rin naman ako maghahapunan. Kaya iluto mo na yung paborito kong ulam na nilagang baka. Kakainin ko yun kahit malamig at namumuo ng mantika sa sabaw. Sira. Siyempre iinitin ko naman yun bago ko ihain dito sa lamesa para kainin mo. Pero sige, yun na lang ang iluluto ko mamaya. At hihintayin na lang din kita na makauwi para sabay na tayo makapaghapunan. Sigurado ka? Oo naman. Baka malipasan ka ng gutom kapag hinintay mo pang pag-uwi ko. Hindi naman ako mabilis magutom sa gabi, kaya hihintayin na lang kitang makauwi. Mas nabubusog din ako kapag sabay tayong kumakain. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Kailangan ko na rin palang umalis kasi ako magbubukas ng talyer ngayon. Ito pala yung bag mo, Joey. Nasa loob na rin yan yung hinanda kong pagkain para sa tanghalian mo. The best ka talaga, asawa ko. Salamat. Sige alis na ako. Mag-iingat ka ha. Maglalaba muna ako siguro bago mamalengke kasi medyo maaga pa naman. Unahin ko na lang din munang ligpitin tong mga pinagkainan namin ni Joey. Mukhang may nakalimutan na naman ang asawa ko. Kapag buksan na nga siya ng pinto, kasi baka nalock niya yon bago siya lumabas kanina. Ano na namang nakalimutan mo at... Kiko? Jovelyn, kumusta ka na? Anong masamang hangin ang biglang nagpadala sa'yo papunta rito sa bahay ko? Gusto sana kitang makausap. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Jovelyn, sorry. Alam ko na malaki yung naging kasalanan ko sa'yo. At hindi yun mababawi ng isang sorry mo lang. Nagkamali ako nung iwan kita noon pero pinagsisisihan ko na lahat ngayon yun. At ngayon pa? Ngayon mo pa talaga naisip yan? Pagkatapos ng mahigit 2 taon mula nang iwan mo ko? Kaya nga ako bumalik dito eh. Kasi gusto kong makabawi sa'yo. Wala nang dahilan para gawin mo yan, Kiko. At wala na ring dahilan para mag-usap pa tayo kaya umalis ka na. Jovelyn, pakiusap naman.
Pakinggan mo muna yung mga sasabihin. Umalis ka na, Kiko! Ayoko nang makita ka pa ulit. At mas lalong ayoko nang makausap ka. Kaya huwag ka nang babalik pa dito sa pamamahay ko. Papa Dudut, hindi naging madali ang umpisa ng relasyon namin ni Joey dahil uso sa lugar namin ng mga tsismosang walang ibang magawa kung hindi ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Kaya nga noong bago pa lamang ang relasyon namin ay madalas kong marinig na usap-usapan sa palengke ang pangalan ko. Isa raw akong babaeng may kalaguyo at si Joey yon dahil kasal pa raw kami ni Kiko. Alam ko naman na may asawa pa rin ako pero sa papel na lamang yon dahil mahigit 1 taon na kaming hindi nag-uusap at nagkikita ni Kiko. Para sa akin, Papa Dudut, ay sapat ng panahon yon para magsimula akong umusad para sa sarili ko. At nang mga oras na yon ay sigurado na rin ako na si Joey na ang bagong mahal ko. Pero aaminin ko na mula nang muli kaming magkita ni Kiko ay nagsimula akong maguluhan. Noon lang kasi kami ulit nagkita at may bahagi ng sarili ko ang namis talaga ang dati kong asawa. Mas lalo akong naguluhan nang sabihin niya na gusto niyang makipagbalikan sa akin. Sa totoo lang ay matagal kong ipinagdasal na sana mangyari yon na muli siyang bumalik at makipag-ayos sa akin. Matagal kong hinihiling na sana'y maging maayos ulit ang relasyon namin bilang mag-asawa. Pero noon yon, nung hindi ko pa nakilala si Joey. Pero may gusto akong siguraduhin sa sarili ko kaya pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita at nakipag-usap din ako sa dati kong asawa, Papa Dudut. Grabe, ang traffic pa uwi dito sa bahay. Halos kalahating oras din ang binahe ko. Ano yung naaamoy ko? Ang bango ah. Mukhang masarap ang niluto ng asawa ko ah. Jovelyn, nakauwi ka na pala. Sakto kasi naghahain na rin ako dito sa lamesa para sa hapunan natin. Dapat nga medyo kanina pa ako. Na-traffic lang ako sa bayan kasi may prosesyon ngayon doon. Ay oo, fiesta kasi ngayon doon. Kaya marami rin talagang tao. Nawala nga yan sa isip ko. Kung alam ko lang, hindi na sana ako umalis ng bahay. Ayos lang yan. Ang mahalaga nakauwi ka ng safe dito sa bahay. Upo ka na para makakain na tayo. Kukunin ko lang yung niluto ko na kaldereta. Kaya naman pala sa sala pa lang. Nakakaramdam na ako ng gutom kasi paboritong ulam ko pala yung niluto mo. Naisip ko kasi na ang tagal na rin nating hindi nakakapag-ulam ng kaldereta. Kaya ito ang niluto ko nang makauwi ako kanina. Ilalagay ko na tong ulam dito sa lamesa para makakain na tayo. Sige Joey. Ipaglalagay na kita ng kanin at ulam sa plato. Ayan. Tikman mo na ang niluto ko. Sige, eto na. Sobrang excited ah. Masarap ah. Malambot yung karne. At sakto lang din ang timpla ng sarsa mo dito sa kaldereta. Mukhang masisira na naman ang diet ko nito. Ayos lang yan. Eto, lalagyan pa kita ng kanin at ulam. Eto na rin ang baso ng juice na tinimpla ko kanina. Grabe na ang pag-aasikaso na ginagawa mo sa akin ngayon, Joey. Ganun talaga. Kasi minsan ko lang magawa to sa'yo, Jovelyn. Ang makabawi sa mga pag-aasikaso mo sa akin. Ako yung mas madalas sa bahay, kaya dapat lang na ako ang mas mag-asikaso sa'yo. Hindi dapat ganon, Jovelyn. Dapat palaging pantay ang ginagawa natin dito sa bahay. Hindi man tayo kasal, dapat pagsilbihan pa rin kita bilang asawa ko. Alam mo, naninibago talaga ako sa'yo. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala naman. Gusto ko lang talaga makabawi sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, wala kang naging pagkukulang sa akin, kaya hindi mo kailangan na bumawi. Pero Joey, ang totoo, ako yung may gustong sabihin sa'yo. Pwede naman siguro mamaya yan. Pagkatapos natin maghapunan. Kumain na lang muna tayo kasi lalamig na tong niluto ko. Ayoko rin kasing patagalin pa to, Joey. Wala naman akong ginawang kasalanan pero
Medyo nagigilty lang talaga ako. Alam mo naman pala na wala kang ginawang kasalanan, kaya siguro hindi na natin kailangan pang pag-usapan kung ano man yan, Jovelyn. Mabuti pa na kumain na tayo para… Nakipagkita ko kay Kiko kanina. Alam ko. Alam mo? Oo, Jovelyn. Hindi ko sinasadya na mabasa yung text niya sa cellphone mo kahapon habang naglalaba ka. Kaya alam kong totoong dahilan ng pag-alis mo kanina. Kahit sinabi mo na may pupuntahan kang pinsan mo sa bayan. Alam ko na si Kiko ang pupuntahan at kikitain mo. Jovelyn, makikipagbalikan ka na ba sa kanya? Tatapusin mo na ba ang lahat sa atin? Bibitahon mo na ba ang relasyon nating dalawa? Ano ba yung mga tanong mo na yan? Siyempre hindi, Joey. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin? Hindi ko tatapusin ang relasyon natin. Kasi ikaw na ang mahal ko. Kaya lang naman ako nakipagkita kay Kiko. Dahil gusto ko lang masigurado na wala na talaga akong nararamdaman para sa kanya. At tama ako. Ikaw na talaga ang mahal ko. Kasi ikaw yung nandyan noong mga oras na kailangan ko ng taong masasandalan. Ikaw yung nagmahal sa akin nung panahon na kailangan ko ng pagmamahal. Ikaw, Joey. Kaya hindi na magbabago ang desisyon ko na ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Papa Dudut, wala na talaga akong plano na makipagkita dapat kay Kiko noon. Ang sabi ko sa sarili ko ay wala nang dahilan pa para makipagkita ulit ako sa kanya. Kaya nga hindi ko nireplyan ang mga message niya sa akin kasi ayoko na ring magulo pa ang relasyon namin ni Joey. Pero may gusto lang din talaga akong patunayan noon sa sarili ko kaya pagkatapos ng ilang araw na pangungulit niya sa akin sa text ay pumayag na rin ako na makipagkita sa kanya sa isang restaurant. Doon kami mas nakapag-usap ni Kiko, Papa Dudut. Tungkol sa mga nangyari sa kanya noong mga panahon na hindi kami magkasama. Sinabi niya na malaki ang naging pagsisisi niya sa lahat ng hindi magandang pakikitungo niya sa akin. Pero mas nagsisisi raw siya noong iwanan niya ako ng panahon na kailangan namin ang isa't isa. Hinanap lang daw niya ang sarili niya at inamin niya na nagkaroon siya ng ibang babae. Pero sa huli, na-realize niya na ako pa rin ang mahal niya. Kaya siya bumalik dahil gusto na niyang ayusin ang relasyon naming dalawa. Alam niya ang tungkol kay Joey at umaasa siya noon na siya ang pipiliin ko. Tahimik lang akong nakinig sa mga sinabi niya habang patuloy kong pinapakiramdaman ang sarili ko. At nang hawakan niya ang kamay ko kasunod ng muling paghingi ng tawad sa akin, ngumiti ako sa kanya kasunod ng pagbawi ng kamay ko. Nang mga oras na yon, Papa Dudut, ay malinaw na sa akin ang lahat. Malinaw na kung ano ang nararamdaman ko. Wala nang kami na dapat balikan o ayusin. At yung sinabi ko kay Kiko, hiniling ko na palayain na niya ako dahil may ibang minamahal na ang puso ko. Papa Dudut, sinabi ko ang lahat ng yon kay Joey na ang gabing aminin ko sa kanya na muli kaming nagkita ni Kiko. Nagulat pa ako na alam na pala niya ang tungkol doon at naghihintay na lang din siya na makipaghiwalay ako sa kanya. Akala niya tatapusin ko na ang lahat sa aming dalawa, kaya pala naging mas sweet siya sa akin noon dahil natatakot siya na iwanan ko siya. Natatakot siya na hindi ko siya piliin. Pero paano ko hindi pipiliin ang lalaking naging sandalan ko ng mga panahon na naghahanap ako ng pagmamahal? Paano ko hindi pipiliin ang lalaking walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ako? Kaya naman sa huli, wala akong ibang gustong makasama kung hindi si Joey lamang, Papa Dudut. Ngayon ay may isa na kaming anak ni Joey at masaya ang aming pagsasama, Papa Dudut. Nasa proseso na rin po ng tuluyang pagsasawalang bisa ang kasal namin ni Kiko. Masaya ako sa piling ng partner ko, Papa Dudut, na si Joey.
At maging syempre sa anak ko. At wala na akong ibang mahihiling pa. Sa mga kagaya ko na minsang nasaktan ng sobra ng taong minamahal nila, naniniwala ako na darating ang araw na matatagpuan nyo ang tao na magpaparamdam sa inyo ng tunay na pagmamahal. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. Sa lahat din ng ating mga kabarangay, ang inyong kapuso at kabarangay, Jovelyn. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok sa Barangay LS. Ako po si Tristan at ito ang huling bahagi ng aking kwento. Sa ikatlong bahagi ng kwento ko na naipadala ko sa inyo ay nag-break na kami ng girlfriend kong si Lumi. Bagamat magkaibigan na kami mula pagkabata ay hindi pa rin naging sapat. Nalubos na naming kilala ang isa't isa para patibayin ang relasyon na sinimulan naming dalawa. Pareho naman naming sinubukan na ang relasyon namin ay umubra pero mukhang hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Nang makamove on si Lumi sa naging breakup namin ay nagkaroon siya ng panibagong manliligaw. At hindi ko nga akalain na si Jake yon. Dahil kaibigan ko na si Jake mula pa nung high school. Malaki na ang tiwala ko sa kanya kaya kahit papaano ay napalagay na rin ako. Hindi ko lang inasahan na sila yung magkakatuluyan dahil hindi naman nila gusto ang isa't isa noong una. Pero minsan talaga, mahirap hulaan kung paano maglalaro ang tadhana. Tungkol naman sa buhay pag-ibig ko, Papa Dudut, ay naging kami na nga ni Chelsea noong naayos na ang hindi namin pagkakaunawaan. Ikinasal na rin kami at nagsama sa isang bubong. Civil wedding lang muna kami dahil hindi pa ganoong kalaki ang naipon ko noon para sa magarbong church wedding gaya ng gusto ng lola ni Chelsea. Medyo nahirapan pa kaming mag-adjust nung una dahil nasanay kami sa pagiging independent bago pa man kami ikinasal. Napagtanto namin na hindi pala ganoon kadali kahit dalawa na kaming magdidesisyon sa mga bagay-bagay. Pero sa lahat ng nangyari, hindi ko inasahan ang pagbabakasyon ni Lola Connie sa kondo namin. Gusto niya raw makasama si Chelsea at maturuan kung paano mag-asikaso sa bahay. Kaya naman sa amin muna siya titira sa loob ng isang buwan. Mabuti na lang dahil 2 ang kwarto sa kondo. Para sa magiging anak daw kasi namin yung isa pero habang wala pa kaming anak, ay ginawa na lang muna namin guest room yon. Doon nagsimula ang pakikialam ni Lola Connie sa mga desisyon namin. Mula sa ayos ng bahay, sa pagluluto ng pagkain, at higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng anak. Suportado niya ang desisyon ni Chelsea na hindi na muna kami magkaanak noong time na yon. May tamang panahon daw para doon kaya hindi ko kailangang i-pressure ang asawa ko. Hindi naman naging problema yon sa akin dahil napag-usapan na namin yon ni Chelsea bago pa man ang kasal. Pero hindi ko lang noon maintindihan ay kung bakit parang hindi pa rin ako gusto ni Lola Connie para sa apo niya. Ang lupit mo talaga. Akalain mo yun? Naunahan mo pa ako mag-asawa? Isa lang ibig sabihin nun, mag-asawa ka na rin. Magkaedad lang tayo. Huwag mo nang hintayin na ugatin pa kayo ni Lumi. Actually, may plano na ako mag-propose kay Lumi. Pero wag mo munang sasabihin. Masisira yung surprise ko sa kanya. Aba, mukhang seryoso ka na talaga. Feeling ko nga siya na talaga eh. Siya na yung pinakamatinong babae na na-date ko kaya hindi ko na siya pakakawalan. Mas matino pa kay Chelsea? Alam mo naman na medyo sakit sa bungo yung kapatid kong yun. Buti na lang natutunan pa magtino. Manang-mana kasi sa akin. Kung sa kalokohan lang naman, ilalaban ko talaga yung asawa ko. Nga pala, may nabanggit sa akin si Lola. Anong nabanggit niya sa'yo? Di ba nasabi niyo na nung una na magbabakasyon lang siya? Oo, nabanggit niya nga yan. Bakit? Ano bang meron? Dude, plano mag-extend ni Lola sa inyo. Ha? Bakit daw? Hindi ko nga alam dun kay Lola eh. Sabi ko nga dapat hayaan na muna kayong mag-asawa. Ni hindi pa nga kayo nakakapag-honeymoon eh.
Busy pa kasi ngayon sa trabaho si Chelsea. Bala ko nga sanang pumunta kami sa Palawan. Ang kaso, pareho kaming hindi pa pwede. Tapos tumagdag pa si Lola. Hindi naman siya alagain pero may pagkapasaway talaga yun eh. Kaya sana pagpasensyahan mo na lang muna. Wala namang problema sa akin kung dun muna siya sa kondo. Mabuti nga yun kasi may nagtuturo kay Chelsea sa mga gawain. Ang inaalala ko lang, may pagkaulyanin na siya eh. Tsaka hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin na hindi niya ako gusto para sa asawa ko. Huwag ka mag-isip ng ganyan. China-challenge ka lang nun ni Lola. Yan na nga sa challenge na yan eh. Last time kasi pinapalitan niya yung ayos ng sala. Pati yung kwartong tinutulugan niya pinapalitan niya rin. Tapos ayaw na rin niyang bumili pa kami ng karne tuwing nag-grocery. Sabi niya ipaubaya ko na lang yun sa kanilang dalawa ni Chelsea. Wala naman ako magagawa kasi ayoko magalit sa akin si Lola Connie. Gusto mo bang kausapin ko siya tungkol dyan? Di na. Baka isipin pa niya na masyado akong mahina kasi nagsumbong ako sa'yo. Kaya ko na to. Hahabaan ko na lang siguro yung pasensya ko. Dude, salamat ah. Mahal na mahal din kasi namin si Lola. Oo, may kakulitan minsan tsaka sinusungitan din kaming dalawa ni Chelsea pero mabait yun. Para namin siyang nanay, lalo na sa akin. Naiintindihan ko naman kayo, kaya susubukan ko talagang lawakan pa yung pangunawa ko. Tsaka malaking tulong din naman siya sa amin ng asawa ko kasi may nakakausap siya habang nasa trabaho pa ako. Si Lumi nga pala. Naipakilala mo na ba siya kay Lola Connie? Oo, naipakilala ko na siya. Gustong gusto niya nga si Lumi para sa akin eh. Ang bilis nila nagkasundo. Ay, buti pa sila. Sana maging ganun din sa akin si Lola Connie. Kayang-kaya mo ng diskartehan yan. Bigyan nyo lang ng apo yun tapos ang laban. Weakness nila yun. Paano mangyayari yun? Suportado niya si Chelsea na wag muna kami mag-anak. Tsaka buti sana kung ganun lang kadali na magkaroon kami ng anak eh. Bakit? Ayaw pa kasi ni Chelsea na magbuntis. Natatakot daw siya na baka mangyari sa kanya yung nangyari sa mama niyo nung pinanganak siya. Nakwento nga rin sa amin ni Mami yung tungkol doon. Pero malambot naman ang puso ng kapatid ko sa mga bata kaya magbabago rin isip nun. Basta ikaw na bahala sa kanya ha. Alam ko namang hindi mo siya papabayaan at hindi mo rin pipilitin sa mga bagay na hindi pa siya handa. Huwag ka mag-alala, gagawin ko talaga lahat yun. Hindi ko siya pababayaan. Tsaka kaya ko naman yung asawa ko. Baka ikaw pa nga yung dapat kong sabihan kasi hindi mo pa nararanasang tuyuin si Lumi. Sinasabi ko sa'yo, kakailanganin mo ng pasensya. Mga 1 kilometro. Papadudot, alam ko naman na hindi magiging madali para sa akin na makuha kaagad ang loob ni Lola Connie. Pero mas lalo pang naging mahirap para sa akin ang sitwasyon noong nabanggit sa akin ni Chelsea yung ex-fiancé niya na si Liam ay kakilala rin pala ng lola niya dahil apo ito ng dati nitong co-teacher sa high school na pinagtuturuan nito bago magretiro. Alam ni Lola Connie na nagkaroon sila ng relasyon noong nasa States pa si Chelsea pero hindi niya sinabi na engaged na sila bago maghiwalay. Kahit na hindi naman sabihin ng asawa ko ay batid ko naman na mas gusto ng kanyang lola si Liam kesa sa akin. Pero wala akong sinabi noon. Hindi ko naman kasi iniisip na magiging threat sa pagsasama namin ang ex-fiancé niya. Dahil malinaw naman sa akin na wala na siyang nararamdaman para sa lalaking yon. Hindi na rin sila nag-uusap kahit sa social media lang. Ang naging problema ko lang noon ay masyado akong nakampante dahil alam ko naman na nasa States si Liam. Maganda raw ang trabaho nito roon kaya imposibleng umuwi pa ito sa Pilipinas. Pareho kasi sila ni Chelsea na elementary pa lamang ay nag-migrate na sa US kasama ng mga magulang. Pero nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Chelsea na umuwi raw si Liam ng Pilipinas para magbakasyon ng ilang buwan. Kumusta si Lola? Nakainom na ba siya ng para sa maintenance niya? Yup. Tired? Oo, lagi naman baby. Pero syempre, nababawasan yung pagod ko kapag nakikita kita. Really? Look at me then. Eto na, nakatingin na ako sa'yo. Alam mo kung ano nakikita ko? Your wife? Diyosa. Diyosa yung nakikita ko.
Come on, babe. That is so cringe. Stop it. Ano ba yan? Di ka na yata kinikilig sa akin eh. Ay, nga pala. Ako nang bahala sa mga gastusin dito sa bahay ha. Sabihin mo lang sa akin kapag may kailangan kang bilhin. Okay? All right, if you say so. May gusto nga pala ako itanong sa'yo kung okay lang. What about? Tungkol sa ex-fiancé mo. What about him? Is the thought of him bothering you? Hindi naman. Itatanong ko lang sana kung nagkita na kayo mula nung umuwi siya rito sa Pilipinas. Hindi ka ba niya pinuntahan? Why would he do that? We don't need to see each other. But if it does happen, I will let you know. Eh si Lola Connie, nakakausap ba niya? Lola mentioned that they met yesterday for Liam's grandma's birthday. Hindi ka ba niya inayang sumama? She wanted me to go, but I said no. Bakit naman humindi ka? Because I knew you wouldn't like it. Ay, may tiwala naman ako sa'yo. Kaya next time na ayain ka ni Lola Connie, okay lang naman sa akin na sumama ka. Hindi kita pagbabawalan. What if I really don't want to go? I'd rather wait for you to come home. And if I do decide to see Liam, I'll make sure that you tag along. Pero paano kung makita mo siya ulit ng dahil kay Lola? It's not going to change a thing because I value our relationship. Unless you're having doubts about our marriage. Huwag mong isipin yan, hindi kita pinagdududahan, maniwala ka. Sabi ko nga may tiwala ako sa'yo. Hindi lang talaga maganda yung pakiramdam ko sa pagbabalik niya rito eh. Sa totoo lang, pakiramdam ko kasi may gusto siyang gawin na hindi ko talaga magugustuhan. Don't worry about him. I'll avoid him as much as possible, so it's gonna be fine. Let's just get some rest. We have work tomorrow. Inaanto ka na ba? Huwag ka na munang matulog. Why? Pwede ba tayong Chelsea! Shh! Huwag ka na sumagot. Kunwari tulog ka na. What? But Shh! Tulog na po si Chelsea la! Sigurado ka ba? Ang aga pa! Babe, humalik ka. Bilisan mo. Medyo lakasan mo para marinig ni Lola sa labas. Dali na. babe, this is insane. She knows I don't snore. Tulog na po talaga eh. May kailangan po ba kayo? Alam kong gising pa yung apo ko. Pinagdadamot mo lang siya sa akin. Lola, bubuksan ko po yung pinto para po makita ninyo. Wag na! Tutulog na lang ako. Papadudot, hindi lang isang beses nangyari ang ganong eksena tuwing gabi. Minsan ay pinapalipat niya si Chelsea sa kwartong tinutulugan niya para magkatabi silang matulog. May mga pagkakataong naiiwan niyang nakabukas ang gripo at minsan ay nakakalimutan naman niya ang kanyang niluluto. Dahil inaalala ko na baka mapahamak pa si Lola ay nag-hire na lamang ako ng kasambahay. Ang kasi wala pang isang linggo ay nagpaalam na kaagad dito. Sinusungitan daw kasi ni Lola Connie at pinapakialamanan sa mga ginagawa. Sumubok ako ulit na kumuha ng bagong kasambahay pero ganun pa rin ang nangyari. Hanggang sa sumuko na lamang ako at hinayaan ko na lamang si Lola sa mga gusto niyang gawin. Sa ikalawang buwan na kasama namin si Lola Connie ay doon mas nasubok ang pasensya ko. Inibitahan niya kasi sa kondo ang ex-fiancé ni Chelsea na si Liam. Alala naman noon ang asawa ko sa magiging reaksyon ko. Kaya halos paalisin na niya ito habang nakikipagkwentuhan pa kay Lola. Pero nakisama pa rin naman ako ng maayos kahit na hindi ko yon nagustuhan. Mabuti na lamang at mukhang marunong din itong makiramdam. Si Lola Connie lang ang kinausap niya. Mukha naman siyang mabait at marespeto. Yun siguro ang nagustuhan sa kanya ni Chelsea noong bago pa lamang silang magkakilala. Ramdam ko noon ang mga tingin ni Lola Connie habang nakikipag-usap ako sa lalaking gusto sana niyang mapangasawa ni Chelsea kung hindi lang sana kami ikinasal. Minsan ay hindi na napigilan ng asawa ko na pagsabihan si Lola dahil sumusobra na rin ang mga sinasabi niya. Lalo na kapag harap-harapang ipinamumuka sa akin na si Liam sanang naging asawa ng apo niya. Ipinagmamalaki niya ang mga achievement nito sa ibang bansa at kung gaano ito kabait na apo sa mga lolo't lola niya. Pero hindi yung naging sapat na dahilan para hayaan kong maapektuhan ang pagsasama namin ni Chelsea. Kaya sa halip na magalit ay nag-isip ako ng paraan kung paano mas mabilis na mapapalapit ang loob ko kay Lola Connie.
Papadudot na sundan pa yung isang beses na pag-imbita ni Lola Connie kay Liam. Sa pagkakataong yun ay mas matagal itong nagstay sa bahay dahil nagpatulong pa si Lola sa pag-aayos sa mga halamang iniregalo niya sa amin. At kung ano-ano pa na kailangang ayusin. Hindi ko na raw kasi nagagawa ang mga yon dahil sa trabaho ko. Aaminin ko na medyo nainsulto ako sa ginawa ni Lola. Ni minsan naman kasi ay hindi siya nagpatulong sa akin. Nag-uusap lang naman kami kapag nagkakasabay-sabay kaming kumain. Pero pagkatapos noon ay hindi na ulit kami nagkikibuan. Doon ko na naisipang kausapin si Chelsea Papadudot. Tinanong ko siya kung may nasabi ba sa kanya si Lola Connie na mga ayaw nito sa akin para sana alam ko kung paano ko mas pagbubutihan ang pakikisama ko. Pero wala naman daw itong sinasabi sa kanya. Mas lalo tuloy naging mahirap para sa akin na maintindihan siya. Dahil nga sa mga nangyari, naisipan ko nang kausapin si Chelsea. Sinubukan ko siyang kumbinsihin na ihahatid na lamang namin pabalik sa bahay nila si Lola Connie. Maayos naman kaming mag-asawa at mas matututo kami kung kami lang dalawa sa bahay. Pero hindi nakinig sa akin si Chelsea Papadudot. Ibang naging dating sa kanya nang sabihin kong pauwiin na namin ang lola niya. Naintindihan ko naman na makilola siya gaya ng kuya niyang si Jake. Pero hindi ko inaasahang magiging dahilan pa yon nang hindi namin pagkakasundo. Babe, sorry kung nagalit ako kanina. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung ginawa ni Lola eh. Lola just invited him over. Nothing happened that should make you jealous. Hindi naman ako nagsiselos eh. Ayoko lang na pumupunta siya rito. Are you worried that I'll start having second thoughts about our marriage if Liam and I become close again? There's no reason to be jealous, okay? We'll talk and that's it. Just talk. We're not even friends. If it weren't for Lola, I wouldn't be talking to him at all. Alam ko naman yun. Kaya sorry talaga. I already told Lola not to bring Liam here again. If she wants to invite him, she can have him go to Lola's place instead. She agreed, so there's nothing to worry about, babe. Are you still mad at me? Naku, hindi. Hindi ako galit sa'yo. Medyo sumama lang yung loob ko kay Lola dahil nga dun sa ginawa niya. Sa ginagawa kasi niya, parang pinamumukha niya sa akin na mas gusto niya si Liam para sa'yo. But you know that it's you that I want. Isn't that what really matters? Alam ko naman na yun yung mahalaga. Ang hirap lang kasi na nakakasama natin araw-araw si Lola pero ayaw naman niya sa akin. Kahit anong gawin ko, wala pa rin eh. Please be a little more patient. Lola's not gonna be here forever. She'll probably go back to Lola in a few months. May magagawa pa ba ako? Ayoko rin naman na pag-awayan na lang natin palagi ito. I'm sorry. I'll just talk to Lola if she pulls another stunt like this again, okay? Ay, okay. Since lagi naman kayong nagbabanding ni Lola, baka naman tuwing gabi, pwedeng tayo naman. So, do you want us to? Mhm. You should definitely take a shower first. I can smell the clinic on you. Talaga? Yeah, so you should go. Don't worry, I'll wait for you. Sige ah, sabi mo yan. Uy! Ay, sorry. Nakakaistorbo ba ako? Lola, what are you doing here? Pwede ba ako makitulog dito? Gusto lang kita kasing makatabi, Apo. Hindi po ba kayo komportable dun sa kwarto nyo? He, mas gusto ko rito. Doon ka na lang muna sa sala matulog. Malaki naman yung sofa, pwede ka na ron. But Lola, Tristan's tired. He won't get a good night's sleep on the sofa. Sus, edi palit muna kami ng kwarto. Doon na siya sa kabila at dito ako sa tabi mo. Lola? Ay, sige na, hayaan mo na babe. Doon na lang ako sa sala. Ligo lang ako. Babe, is it really okay? Oo naman, okay lang. Sige na Paula, tabi na lang po kayo ni Chelsea. Pasok na po ako sa banyo. Akala ko aangal pa eh.
Ay, basta ako, katabi ko yung apo ko, ayos na ako. Sige na po, matulog na po kayo. Lalabas po ako agad mamaya pagkatapos ko maligo. Good night po. Patabi na ako dito sa kama, apo ha. Lola, I can just sleep with you in your room so Tristan can rest here. Ay, ayoko ron. Mas gusto ko rito. Mas malamig dito eh. Kaya sige na, apo. Huwag mo na naman akong paalisin dito. I'm not asking you to leave. It's just that I feel bad for my husband. Don't be. He's gonna be all right. He's a grown man. He should be fine. Papadudot kahit araw-araw, sinusubukan ni Lola Connie ang pasensya ko, ay mas pinili ko pa rin na maging kalmado. Hindi ko siya sinasagot-sagot o binabastos kahit may mga pagkakataong napipiko na ako sa kanya. Hindi ko na nga po noon alam kung paano ko pa magagawang maging kalmado tuwing sinasadya niyang galitin ako. Basta ang alam ko na lamang noong time na yon ay ayokong masira ang pagsasama namin ni Chelsea. Simula nang dumating sa bahay si Lola Connie ay nawala na rin kami ng pagkakataon ng asawa ko na magkaroon ng oras na para sa aming dalawa lang dahil lagi na silang magkasama. Kaya minsan ay nagkikita na lamang muna kami sa labas pagkatapos ng mga trabaho namin para makapag-date bago kami umuwi. Pakiramdam ko tuloy ay para kaming mga teenager na nagtatago sa magulang namin. Natatawa na lamang kaming dalawa tuwing umuwi kami ng 10 oras ng gabi at pinuputak din ni Lola Connie ng sermon. Pero papadudot, kung meron akong nakakainis at makaubos pasensyang moment kay Lola Connie, meron din namang pangyayari na nagiging masaya ito sa hindi sinasadyang pagkakataon. May time kasi noon na naglalakad sa park si Lola at natagalan din siya roon bago bumalik sa kondo. Gusto ko nga sana siyang samahan pero palagi niyang sinasabi na kayang-kaya pa niyang umuwi ng mag-isa. Ang kaso, ganito ang nangyari pagbalik niya. Chelsea? Chelsea, apo! Umalis po siya la. May pupuntahan lang daw po sandali. Oy, bakit nakikialam ka na sa pagluluto dyan? Akala ko po kasi mamaya pa kayo makakabalik kaya nagluto na ako. Kung baka pwesto ka dyan sa kusina. Kala mo naman marunong ka talaga magluto. Ano yan? Longganisa tocino? Puro frozen products na lang bang ipapakain mo sa apo ko? Si Lola naman, nakalimot agad. Di po ba ganito talaga yung madalas nating niluluto para sa almusal? Hindi mo ba ako nakikita? Nakikita po. Di naman pala eh. Hindi ako kumakain yung niluluto mo. Huwag po kayong mag-alala. Nagluto na rin po ako ng para sa inyo. Ikaw na lang ang kumain yan. Ako na lang ang magluluto ng pagkain ko. Wala ka namang pakialam sa akin eh. Si Chelsea lang talaga yung nagmamalasakit sa akin dito. Lola naman, wag po kayong mag-isip ng ganyan. Ngayon na lang po kasi ako ulit nagluto ng almusal. Tsaka ipinagluto ko naman po kayo ng ulam ninyo eh. Kahit na. Hindi ko gusto na nakikialam ka sa kusina. Alam mo, naglinis ka na lang sana ng maraming ngipin. Total, mukhang doon ka lang naman talaga magaling. Ay, Lola, please naman po. Sinusubukan ko naman po na gawin lahat para maging mabuting asawa sa apo nyo eh. Sinusubukan? Yan lang ba ang kaya mo? Hina naman ang diskarte mong lalaki ka. Tingnan mo nga oh. Pati mga ginamit mo sa pagluluto, hindi mo man lang maiayos. Aayusin ko naman po lahat ng kalat pagkatapos ko, Lola. Nagluluto pa po kasi ako. Ay nako, umalis ka na dyan. Ako na lang ang magluluto ng pagkain namin ng apo ko. Sa'yo na yung longganisa at tosinong niluto mo. Teka, parang may naaamoy akong... Ang baho naman! Parang malansang ewan! Hanapin mo nga kung saan ang gagaling yon. Hindi mo kasi inaayos yung pagkilos mo dito sa kusina kaya namamaho na. Lola, alam ko na po kung ano yung naaamoy nyo. Hoy, alam mo na naman pala eh. Bakit nakatayo ka lang dyan? Kunin mo na, titapon mo na sa labas. Baka po magalit kayo eh. Ano? At bakit naman ako magagalit? Eh sinabi ko na nga ilabas mo. yung sapatos nyo po, Lola, na nakatapak po kayo ng jackpot. Ano? Ay, sus Mariosep. Kaya aga-aga naman itong kamalasang ito, oh.
Lola, bubuhatin ko na po ba kayo palabas? Ba't siraulo ka? Nagbibiro lang po ako. Huwag mo nga ako mabiro-biro ng ganyan, ha? Sorry na po, La. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo ako dito! What's going on here? Oh, what's that smell? Nakatapak kasi ako ng dumi ng aso dun sa labas kanina eh. Hindi ko naman napansin. Ayan tuloy, nadala ko pa hanggang dito. I bet you thought it was my husband who smelled. Oo na. Malay ko ba naman na aabutan ako ng malas dun sa labas. Pinaglololo ko pa ako nitong asawa mo. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Tristan? Kumuha ka na ng map! Lola, don't be so harsh. You could have said it nicely. It's not his fault that you stepped on dog poop. Pasensya ka na ha. Uminit lang talaga ang ulo ng lola mo eh. Here, let me help you wash that off. Papadudot pagkatapos ng araw na yon, kahit papaano naman ay naging magaan na ang pakikisama sa akin ni Lola Connie. Hindi na siya masyadong nagsusungit at hindi na rin masyadong nakikialam, maliban na lang sa pagkain. Health conscious kasi sila ni Lolo. Hindi na nakapagtataka yon dahil kahit pareho na silang 78 years old ay malakas pa sila. Pero kahit nabawasan na ang pakikialam niya sa amin ng asawa ko, may isang bagay naman na hindi talaga nagbago. Hindi na nga muli pang inimbitahan ni Lola Connie sa bahay namin si Liam. Pero nag-set up naman siya ng lunch date para sa kanila nila Chelsea. Hindi naman yon inilihim sa akin ng asawa ko dahil may usapan kami na hindi kami maglilihim sa isa't isa. Ang hindi ko naman maintindihan noon ay kung bakit hindi marunong mag-set ng boundaries si Liam dahil sunod na lang ito ng sunod sa gustong mangyari ni Lola Connie. Kahit na alam niyang makakasira lamang yon sa pagsasama namin ng asawa ko. Muli kaming nagkatampuhan ni Lola Connie, Papa Dudut, at nangyari pa yon kung kailan malapit na ang birthday ni Chelsea. Ayaw na sana niyang mag-prepare pa kami ng bonggang selebrasyon. Pero nagpumilit ako dahil minsan lang naman yon mangyari sa isang taon. Isa pa yun din ang unang beses na magbe-birthday siya sa Pilipinas mula nang umalis sila. Ako sana ang magiging punong abala para sa birthday party pero tinamaan naman ako ng trangkaso. Magpapatulong na lang sana ako kay Jake pero inunahan na ito ni Lola Connie. At gaya ng inaasahan ko, bukod sa imbitado ay pinatulong din niya si Liam para sa selebrasyon. Hindi lang po yun ang nangyari. Nung araw na yon ay narinig ko mismo kay Liam na hindi pa rin nawawala ang feelings nito para kay Chelsea. Muntik na akong magsalita ng hindi maganda noong marinig ko ang pag-uusap ni Lola Connie at Liam tungkol sa nararamdaman nito kay Chelsea, Papa Dudut. Diretsahang inamin ni Liam na hindi ganong kadaling kalimutan ang pinagsamahan nila. Handa pa naman daw sana siyang magpatawad noon pero bigla na lamang umuwi ng Pilipinas si Chelsea. Kaya nawala na sila ng pagkakataong makapag-usap ng mas maayos. Akala ko noon, ako lang ang maapektuhan sa nangyari pero kung hindi ko yon nagustuhan, mas lalo naman si Chelsea. Sa pagkakataong yon ay kinausap na niya ng masinsinan si Lola Connie at sinabing hindi na niya nagugustuhan ang pagpupumilit nito na maging malapit pa sila ni Liam sa isa't isa. Hindi ako nakialam sa usapan nila, Papa Dudut. Ipinaubaya ko na lamang sa asawa ko ang pakikipag-usap sa lola niya dahil sila naman ang mas nakakakilala sa isa't isa. Magkatampuhan man sila o magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ay sigurado akong mabilis lang ding maaayos yon kapag nagkataon. Papa Dudut, humingi naman ng dispensa sa amin si Lola Connie. Mukhang sincere naman siya noon at balak nang totohanin ang mga sinasabi niya. Kaya pinalampas ko na lamang ulit yon. Pero sa huli ay hindi pa rin siya nakumbinsi ni Chelsea na bumalik na sa bahay nila ni Lolo. Hindi ko na rin naman siya pinilit na umalis. Nung medyo nagkaayos na kami ni Lola ay saka naman kami nagkaroon ng problema ng asawa ko dahil sa pagiging magastos niya. Naiintindihan ko naman noon na nasanay siyang nabibili lahat ng gusto niya.
noong hindi pa kami kasal. Pero dahil kailangan na rin naming mag-ipon para sa future namin ay medyo hindi kami nagkaintindihan. Oh, bakit parang ang tahimik mo? Wala. May iniisip lang. May problema ba kayo ng kapatid ko? O si Lola na naman yung problema mo? Wala kaming problema ni Chelsea. Wala rin namang ginawa si Lola sa akin. Eh ano nga? Dude, kilala kita. Hindi ka mapapaisip ng ganyan kung wala kang problema. Ay, sige na, sasabihin ko na sa'yo. Nagkatampuhan kasi kami ni Chelsea. Sabi ko na eh. Eh, bakit kayo nagkatampuhan? Nabanggit ko kasi na medyo napapasobra yung paggastos niya. Huwag mo sanang mamasamain ha. Alam ko na ako yung lalaki sa amin kaya ako talaga yung dapat na mag-provide. Ang kaso, hanggang ngayon hindi pa rin marunong mag-budget yung asawa ko eh. Dude, wag ka mag-alala. Gets kita. Kilala ko yung kapatid ko at alam ko na gastadora talaga yon. Sa skincare pa lang niya kulang na yung sweldo niya eh. Pagpasensyahan mo na muna. Nag-a-adjust pa yun ngayon. Kaya nga, gets ko naman na nag-a-adjust pa siya. Tsaka wala naman akong problema sa skincare niya eh. Ang ibig ko kasing sabihin, marami pa rin siyang binibili na hindi naman namin kailangan. Tapos yung internet, 2 yung binabayaran namin. Yung washing machine, nagka-problema lang ng konti, bumili na agad siya ng bago. Pwede pa namang ipaayos yun. Magkapatid nga talaga kami. Pero, seryoso, napag-usapan niyo na ba yan? Yan nga yung nangyari, sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa paggastos niya. Kaya lang ayun, sumama yung loob sa akin. Naiintindihan ko naman kayo pareho. Ay, hindi ko alam kung makakatulong tong sasabihin ko pero kailangan nyo talaga mag-usap. Hindi pwedeng magmatigasan kayo. Kung gusto mo na maintindihan ka niya, pag-usapan nyo yung mga plano nyo para sa future nyo. Dalasan nyo na pag-usapan yon para mas madali niyang maiintindihan kung bakit kailangan nyo magtipid at mag-ipon. Humahanap lang talaga ako ng tiyempo. Hindi ko kasi agad nasabi sa kanya nung mismong oras na sumama yung loob niya eh. Ayoko rin naman kasing magmukha akong controlling na asawa. Kaya pinag-isipan ko munang mabuti. Syempre iniingatan ko rin na masaktan siya sa mga sasabihin ko. Basta ako, hindi ako nag-aalala na ikaw yung naging asawa ng kapatid ko. Ngayon pa lang nakikita ko ng secure na yung future niya sa'yo. Ewan ko sa'yo. Sisimulan mo na naman ako dyan sa pang-uuto mo. Nga pala, kumusta kayo ni Lola? May World War III pa ba? Wala na. May ceasefire agreement na kami ni Lola. Talaga? Biro lang. Syempre walang agreement. Pero napansin ko medyo mas nagiging mahinaw na siya nitong mga nakaraan. Hindi niya na ako sinisermonan tsaka hinahayaan na rin niya akong kumilos sa kusina. Di gaya nung una. Makita pa lang ako ni Lola sa kusina, umuusok na yung magkabilang tenga niya sa galit eh. Feeling ko malapit nang bumalik si Lola kay Lolo. Sigurado ako mamimiss nyo rin siya. Mamimiss ko magkaroon ng hater. Sira! Ay, si Lumi nga pala, bakit parang hindi na nagpapakita sa akin yun? Ayaw pa niya kasi baka bulihin mo raw siya. Ha? Bakit ko naman siya bubulihin? Dude, huwag ka sanang mabibigla. Huwag ka nang pa-suspense dyan. Ano ba kasi nangyari? Sabihin mo na. Magiging tatay na ako! Buntis si Lumi? Yup! Kaya hindi muna siya nagpapakita sa'yo. Alam niya kasing aasarin mo lang siya kapag nalaman mong nauna pa siyang nabuntis kaysa kay Chelsea. Tinan mo yun, kahit kailan talaga parang bata mag-isip. Pero dude, congrats ha. Dapat pala magpainom ka ngayon. I-celebrate natin yan. Kung papayagan ka ng asawa mo, o kaya paalam ka muna kay Lola. Yun lang, dun tayo nalungkot. Mukhang malabo ako mapayagan. Papadudot, hindi ko noon inaasahan na mauuna pang mabuntis si Lumi kaysa kay Chelsea. Pero kahit na hindi yon kaagad ipinalam sa akin ng kaibigan ko, ay masaya pa rin ako para sa kanilang dalawa ni Jake. Aaminin ko na sumagi rin sa isipan ko noon na posibleng sabay pa kami ni Jake na magiging tatay kung pumayag na lang si Chelsea na bumuo na kami ng pamilya. Pero pinanindigan ko rin yung sinabi ko noon na hindi ko siya ipe-pressure. Nabanggit din sa akin ni Jake noong nagkakwentuhan kami na kinausap pala niya si Lola Connie. Sinubukan niyang kumbinsihin ito na doon naman sa bahay niya magbakasyon para makasama niya rin si Lumi.
Pero hindi ito pumayag, Papa Dudut. Kahit ganoon ang nangyari ay napansin ko naman na unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo ni Lola sa akin. Nirerespeto na niya ang oras naming mag-asawa, hindi kagaya nung una. Hindi na siya nakikitulog sa kwarto namin at hindi na rin nangungulit kay Chelsea tuwing gabi. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay naisip kong hayaan na lamang si Lola Connie kung hanggang kailan niya gustong manatili sa kondo. Sa tingin ko naman kasi noon ay wala na siyang gagawin pa para magkaroon ulit kami ni Chelsea ng hindi pagkakaunawaan. Nagkaayos na rin kasi kami noon matapos naming mag-usap. Sa kabila ng pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Lola Connie, medyo napaisip din ako noon kung bakit bigla na lamang nagbago ang isip niya. Nang kausapin ko naman si Chelsea tungkol doon ay wala rin siyang naisagot sa akin. Ang sabi niya lang ay baka gusto na rin ni Lola na makipag-ayos sa akin. Total ay magdadalawang buwan na itong nakatira sa amin. Si Liam naman ay hindi na rin nagparamdam pa ulit kay Chelsea. Bala ko pa lang sana siyang kausapin noon pero nalaman ko sa asawa ko na pabalik na ito sa States. Nagkausap daw sila bago ito nagbook ng flight. Inamin ni Liam na si Chelsea naman talaga ang dahilan ng pagbabalik niya. Pero wala rin siyang balak na magstay ng matagal sa Pilipinas dahil nasa States ang kanyang trabaho. Dahil doon ay unti-unti na akong nakahinga ng maluwag, Papa Dudut. What are you doing? Shh! Chinecheck ko lang kung gising pa si Lola. Baka kasi mamaya bigla na naman sumulpot eh. Babe, it's just Lola. Relax. Ay, tama ka. Kailangan ko na mag-relax. Masyado na akong balisa. Si Lola kasi, ang daming kayang gawin. Like pushing your buttons? Isa na yun. Pero kaya ka rin niyang ilayo sa akin. Hey, Lola wouldn't do that. And just so you know, I'm not leaving you. Teka, bakit parang ang sweet mo yata ngayon? Anong meron? Kinakabahan ako sa'yo ha. Nothing special. I'm just happy that you and Lola are okay now. Ngayon lang yan. Di natin sure kung tatagal. Sa totoo lang, alam mo, nagtataka talaga ako kung bakit parang biglang bumait sa akin si Lola eh. May ginawa ka ba? What makes you think I did anything? Ewan, parang bigla na lang kasing nagbago yung ihip ng hangin kay Lola Connie. Di ko nga masabi kung totoo na ba yun o bumubuelo lang siya. Baka di ko lang napapansin, meron pala siyang hinahandang pasabog. Kilala mo naman si Lola. I think she's starting to like you. Not sure if you noticed, but she's not giving you the sinister side eye anymore. Especially when you talk about work. That's progress, right? Sa bagay, pero duda pa rin ako eh. Babe, please give her a chance. Joke lang. Oo naman, bibigyan natin siya ng maraming chance. Alam mo naman na matagal ko nang gustong magkasundo kami ni Lola Connie. Kaya kung totoong pasado na ako sa kanya, edi maganda. Ay, teka, gusto mo ba na kumain tayo sa labas this weekend? Isama natin si Lola. Sure. Yun, buti pumayag ka. Schedule natin yan pero sa ngayon, matulog ka na. Maaga papasok mo bukas, kaya wag ka na magpuyat. I don't want to go to work tomorrow. Maybe I'll just stay in bed and sleep all day. Ay, magaling. A-absent ka sa trabaho para matulog maghapon? Magandang practice yan. Pero kailan ka pa naging antukin? Babe, huwag mo sabihing buntis ka. I am. Ay, ikaw talaga, pinapaasa mo na naman ako. Sige na, halika na, matulog na tayo. Do you really think I'm kidding? Sa totoo lang? Oo. Well, I'm not. Anong ibig mo sabihin? Buntis ka talaga? Yup. 3 weeks. We're having a baby. Pero paano? Sabi mo nagpipills ka, di ba? I stopped taking them, and I didn't tell you because I wanted it to be a surprise. And I'm healthy, so getting pregnant was totally possible. Hey, say something, babe. You're gonna be a dad. Sorry, nasurpresa lang talaga ako. Magiging daddy na ako, babe. Teka, may kailangan ka ba ngayon? Alam mo, sa tingin ko, hindi ka na dapat napapagod eh. Pwede namang hindi ka na magtrabaho kasi… Babe, relax.
You're overreacting. I'm only 3 weeks pregnant. It's not like I'm about to pop anytime soon. Pero dun din naman ang punta nito, di ba? Kailangan na nating isipin yung magiging pangalan niya. Seriously? We don't even know if it's a boy or a girl. Pwede naman dalawang pangalan yung isipin natin. Isa para sa babae, isa naman para sa lalaki. I know, but let's just enjoy this moment, okay? Pero, kailan mo pa nalaman? Just this morning, when I found out I was pregnant, I decided to keep it from you until you got home because I wanted to see your face when I told you. I couldn't wait to see your reaction. And now it's just priceless. Ah, kaya pala hindi ka pumasok sa trabaho kanina kasi pumunta ka sa OB. Exactly. Ay, hindi pa rin ako makapaniwala. Thank you, babe. Thank you. Akala ko talaga ayaw mo pa magkaanak tayo kaya hindi ko binubuksan yung topic tungkol dun. Well, I just realized now is the perfect time for us to have a baby. I'm still young, and if I wait until my 30s, I might face complications like Mom did. Salamat talaga at nagbago yung isip mo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Alam ko na hindi to magiging madali para sa'yo, pero nandito lang ako sa tabi mo. Okay? Sabihin mo lang sa akin lahat ng kailangan mo. Magtutulungan tayo. Papadudot, halos hindi pa rin ako makapaniwala noong sinabi sa akin ni Chelsea na magkakaanak na kami. Hindi talaga sumagi sa isip ko na mangyayari kaagad yon dahil alam ko naman na ayaw pa talaga niyang magbuntis. Ina-expect ko na baka sa susunod na mga taon pa niya maisip na bumuo kami ng sarili naming pamilya. Kaya hindi ko may paliwanag yung sayang nararamdaman ko nang sabihin niya sa akin yon. Lalo na nung ipakita niya sa akin ang resulta ng pregnancy test niya. Pakiramdam ko noon ay nagkaroon na ng purpose ang lahat ng ginagawa ko. Mas ginanahan akong magtrabaho. Naisip ko pa nga noon na magsimula pa rin ng maliit na negosyo para mas madaling makaipon para sa future ng magiging anak namin. Papadudot kong nagulat ako sa pagbubuntis ni Chelsea, nagtaka naman ako nung hindi man lang nasurpresa si Lola Connie nang sabihin namin sa kanya ang tungkol doon. Pero kahit wala siyang sinabi, alam ko na masaya siya para sa amin. Siguro yon ang nagpalambot ng puso niya. Ang magkaroon ng apo sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi niya pinabayaan si Chelsea. Nakita ko kung paano niya asikasuhin ang asawa ko. Parang anak na ang turing niya sa kanyang mga apo. Kaya gano'n na lang siyang mag-alaga. Pero dahil first time ko pa lamang na magiging tatay, marami din kaming pinagdaanan na hindi ko inaasahang mangyayari pala sa akin, Papadudot. Papadudot, akala ko ay magiging madali lang ang pagbubuntis ni Chelsea. Marami pala talagang pagbabago kapag madadagdagan na kayo at magiging isa ng pamilya. Noong first trimester ay naging madalas ang pagiging mainitin ang ulo niya. Lalo na tuwing umaga yung tiyempong pareho kaming papasok sa trabaho. Hatid sundo ko siya. Pero kapag naiinis siya sa akin ay mas pinipili na lamang niyang mag-commute. Naging sensitive na rin siya pagdating sa mga pagkain at kung ano-anong amoy. Kaya naman naging maingat na lamang ako noon. Ayos lang naman sa akin ang lahat ng yon, Papadudot. Ang mahalaga lang sa akin ay healthy siya at ang magiging anak namin. Tinanong ko siya kung kaya pa niyang magtrabaho dahil pwede ko naman siyang patigilin muna. Pero hindi siya pumayag. Maiinip lang daw siya at may stress ng sobra kapag wala siyang ginagawa. Madalas din siyang nagiging emosyonal, lalo na kapag napag-uusapan ang mga magulang nila dahil naiisip niya na baka mangyari din sa kanyang hirap na naranasan ng kanyang ina noong ipinagbubuntis siya nito. Mabuti na lang at kasama pa rin namin si Lola Connie na siyang kumausap sa asawa ko. Si Lola kasi ang mas nakakaalam kung paano i-handle ang ganong sitwasyon. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya, Papadudot. Good morning, La. Kumusta po tulog niyo? Ayos naman. Ano ba yung niluluto mo?
Magsasangag po. Mamaya umpisahan ko na po yung mixed veggies na iluluto ko sa butter. Yung mixed vegetables, huwag mo nang lagyan ng itlog ng pugo. Hindi kumakain nun si Chelsea. Sige po la, buti na lang po nasabi nyo. Wala ka bang trabaho ngayon? Sarado po yung clinic pag weekends, Lola. Nakalimutan nyo na naman po. Sinasabi mo bang makakalimutin na ako? Hoy, para sabihin ko sa'yo, matalas pa tong memorya ko. Kayang-kaya ko pa makipagsabayan sa mga bata. Lola, kumalma lang po kayo. Hindi naman po ganun yung ibig kong sabihin eh. Ganun na rin yon. La, normal naman po sa atin na makalimot minsan. Kahit naman po ako nakakalimot din. Kaya wag na po kayong magalit. Please. Hindi naman ako nagagalit eh. Ayoko lang na pinamumukha sa akin na matanda na ako. Alam ko naman yung edad ko. Pero gusto ko lang mabuhay sa paraang hindi ko mararamdaman yung pagtanda. Naiintindihan ko naman po kayo, Lola. Pasensya na po talaga. Hayaan mo na nga. Huwag natin pag-usapan yan. O siya, ano pa bang iluluto mo? Wala na po akong ibang iluluto, Lola. Ito lang pong sinangag tapos yung mixed veggies mamaya. Patapos na ba yung sinangag mo? Hindi pa po. Isasalang ko pa lang po, Lola. Bakit po? Gutom na po ba kayo? Hindi naman, pero may suggestion ako para mas sumarap yung sinangag mo. Talaga po? Ano pong suggestion nyo, La? Sige po, sabihin nyo lang. Ay, lagyan mo ng maraming bawang. Sigurado akong kikiligin yung apo ko sa sarap ng sinangag mo. Talaga po? Kikiligin siya? Aba, lalagyan ko po ng marami. Ay, very good, apo. Salamat po, Lola. Sana po sa susunod, maturo nyo rin po sa akin yung mga specialty na niluluto nyo. Para kapag nakauwi na po kayo kay Lolo, may magluluto pa rin ng mga ganon para kay Chelsea. Pinapaalis mo na ba ako? Po? Naku, hindi po. La, ayan na naman po kayo. Wala po akong ibig sabihin dun sa sinabi ko. Ang sa akin lang po, syempre, darating talaga yung araw na kaming mag-asawa na lang dito sa unit. Hindi naman po pwedeng konting kibot, tatawag kami sa inyo o kaya sa mga magulang ko. Dapat matuto rin kami. Kaya ngayon pa lang, medyo nagpa-practice na ako. Yung asawa ko, hindi naman nag-practice noon. Iba lang talaga kayong mga bata sa ngayon. Masyado nyo ginagawang komplikado yung mga bagay na simple lang namang gawin. Oh, good morning. Good morning, babe. Buti gising ka na. Sakto, nagluluto pala ako ng breakfast. What's that smell? It's not... Gosh, I'm gonna throw up. Teka, ayaw mo ba ng sinangag? My goodness, Tristan, take it away. Ha? Pero akala ko mas masasarapan kapag maraming bawang. Just take it away, will you? Lola! Oh, bakit? Ikaw naman ang nagluto niyan, hindi ba? Pero Lola, sabi niyo po... Yan ang napapala ng mga uto-uto. Lola naman Aawain na naman po ako nitong asawa ko Ay, niyan. Dapat lang yan sa'yo. Now, will you please leave and throw that out? Babe, teka, si Lola I said go! Oo, eto na. Sige na, ilalabas na. Papadudot, hindi naman ako napipikon sa mga ganong biro ni Lola dahil nasanay na rin ako sa kanya. Ang kaso, maghapon akong hindi nakauwi noong araw na yon dahil mainit ang ulo ng asawa ko sa akin. Nakabawi naman ako sa kanya sa ibang paraan pero hindi ko lang talaga akalain na magiging ganon siya kasensitibo sa amoy ng pagkain. At alam na alam ni Lola na ayaw yon ni Chelsea. Kaya nung sumunod na araw ay natuto na ako. Bago ako magluto ay nagsisearch na muna ako ng mga pagkain o ingredients na nagtitrigger sa mga buntis. Nang mapansin naman yun ni Lola ay tinawanan niya lamang ako. Pero sa kabilang banda ay natuwa siya na nagkukusa na akong matutuhan ng mga bagay-bagay tungkol sa mga buntis. Natapos ang 2 buwan ni Lola Connie nang hindi pa rin kami lubusang nagkakasundo. Hindi na siya nag-extend pa ulit ng pananatili sa amin at nagpasundo na siya kay Jake para umuwi kay Lolo. Nung 1 linggo nang wala sa kondo si Lola Connie ay saka ko lang napagtanto na parang may kulang doon kapag wala siya. Sa lahat ng ginagawa ko ay lagi kong naaalala ang mga sermon ni Lola, lalo na ang pagpuna niya sa mga kapalpakan ko sa kusina. Saka ko lang napagtanto na ganun lang pala talaga ang love language niya. Nang makauwi raw kasi siya ay naikwento sa akin ni Jake na ipinagmamalaki ako ni Lola Connie sa kanila.
Dahil doon ay parang nakalimutan ko lahat ng hindi namin pagkakaunawaan. Lalo na yung tungkol kay Liam. Aminado naman daw siya na hindi niya ako gusto para kay Chelsea nung una. Pero sa maikling panahon na nagkasama kami ay napagtanto niya na hindi naman daw pala nagkamali ang apo niya sa pagpili ng mapapangasawa. Pakiramdam ko tuloy noon ay tunay na apo na ako ni Lola Connie. Babe, Babe, kumusta ka? I'm fine. How's the baby? Okay naman siya. Mamaya, dadali na rito si baby. Why did you keep your phone? What were you watching? Ano? Nanonood lang ako kung paano magpalit ng diapers. Seriously? Sorry na. Hindi ko kasi talaga alam kung paano eh. Tsaka gusto ko sana paglabas nyo, ako muna mag-aasikaso kay baby habang hindi ka pa pwede. Aw, I am so proud of you. Mas proud ako sa'yo, babe. Kasi kinaya mo. Kaya thank you. Kasi dumating ka sa buhay ko. Ibinigay mo sa akin yung pangarap ko na magkaroon ng sarili kong pamilya. You deserve this, and I'm just so happy that we're finally a family. Napakaswerte ko talaga sa'yo, babe. Hulog ka ng langit sa akin. Pakis nga ako sa asawa ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Siya nga pala, babe. Nagpapalinis ako ngayon ng kondo habang nandito pa kayo. Kumuha ako ng kasambahay para may mag-aasikaso sa ibang gawain. That's good. So were you able to take a nap? Medyo. Nakaidlip naman ako ng konti kanina habang nakaupo dito. Okay, good. So you got to rest a little bit. Speaking of pahinga, kapag nakauwi na tayo, gusto ko magpahinga ka lang muna. Sounds good. Thank you, babe. Ano ka ba? Bakit ka nagti-thank you? Normal na pagkatapos mong manganak, dapat makapagpahinga ka ng husto. I just appreciate everything you do. Mahal ko kayo ng anak natin. Kaya masanay ka ng inaalagaan ka. Okay? I love you. I love you too. Babe, did you bring my phone? I want to call mom and dad. Nadala ko yung phone mo pero naiwan ko sa kotse. Teka, kukunin ko muna. Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Just be careful next time. Now will you please get my phone? O sige. Teka sandali. Nagtatagalog ka? What do you mean? Narinig ko kanina, sabi mo, aray eh. Yeah, so? Bakit parang gulat na gulat ka naman dyan? Ha? Eh, sino hindi magugulat? Pero akala ko kasi… Akala mo ano? Akala ko hindi ka marunong magtagalog. Well, nag-assume ka na hindi ako marunong. I didn't say I couldn't. Pero babe, hindi ka kasi nagtagalog simula nung nagkakilala tayo. Akala ko nakakaintindi ka lang talaga kaya hindi na kita in English. Babe, nung bumalik ako dito sa Pinas, tapos pinakilala ka sa akin ni Kuya Jake, in English mo ako agad eh. So inisip ko na baka manibago ka pag nagtagalog ako. Tsaka ang cute na tinatagalog mo ko. Na-enjoy ko ng sobra kaya hinayaan ko na. Hindi ko na muna sinabi sa'yo. Anong hindi mo na sinabi? Hindi mo talaga sasabihin kung di pa kita aksidenteng natukuran. Sorry na. So all this time, kaya mo naman palang magtagalog? That's because I grew up here. Weird nga eh. Kasi nung mga bata kami ni Jake, English kami kausapin ng mga magulang namin. Pero nung nasa States na kami, tinatagalog na nila ako. Siguro para hindi ko completely makalimutan. Sabagay, tama nga naman. Tsaka mas komportable ako mag-English. Pero sana sinabi mo pa rin. Pambihira. Kung ganun ako pala yung talo sa pustahan namin ni Lumi. Pustahan? What do you mean pustahan? O tapos ngayon, konyo ka naman kung magsalita. Don't dodge the question, babe. Anong pustahan yun? Eh, matapos ka kasing ipakilala ni Jake sa amin. I mean, kay Lumi, kasi kilala na kita, hindi siya naniniwala na hindi ka marunong magtagalog. Sabi pa nga niya, sinusubukan mo lang kami kung tatagal kami sa pakikipag-usap sa'yo. For real? Alam mo bang kakalbuhin ako ni Lumi kapag nalaman niyang siya naman pala talaga yung panalo sa pustahan namin? Hiyang-hiya pa naman siya nung hinalikan niya si Jake sa harapan ng mga bisita niyo. What? Kaya pala hinalikan niya si Kuya ng party. Pero in fairness, sila na ngayon. And very soon, magpapakasal na rin silang dalawa. Eh, teka sandali. Si Lola Connie,
Alam ba niyang nagtatagalog ka? Oo naman. Pero nasanay lang talaga ako mag-English kaya ganun ko siya kausapin. Ay, meron pa nga moment na nasabihan kita na simpleng Tagalog na lang, hindi yung pa maintindihan. So, nagigets mo naman pala lahat ng sinasabi ko noon? Pati yung joke ko na hindi ka man lang nag-react? Oh, that joke? I didn't really get it. Tsaka may iniisip din ako that time. Sorry. Okay lang, wala yun, huwag mo isipin. Hayaan mo na. Tapos na rin naman eh. Tsaka okay lang naman kung mag-i-English ka pa rin. Kung dun ka mas komportable. Ang mahalaga, nagkakaintindihan pa rin tayong dalawa. Okay. So can you get my phone now? I need to call my parents, remember? Ay, oo nga pala. Pero nasa kotse eh. Kung gusto mo, itong sa akin na lang muna gamitin mo. Are you sure you're gonna let me use your phone? That's personal. Anong personal? Okay lang yan. Wala naman akong tinatago dito eh, kaya sige lang. Gamitin mo. Okay, sabi mo eh. Babe, ang cute mo pag nagtatagalog ka. We, talaga? It's not baduy? Anong baduy? Chichinilasin ko sa mukha magsasabi na baduy ka magtagalog. Aw, kiss mo nga ako? Papadudot, hindi ko alam kung pinaglalaruan ba ako ng tadhana dahil sa dinami-rami ng mga nangyari sa buhay namin ni Chelsea. Saka ko lang nalaman na nagtatagalog naman pala siya. Sa haba ng panahong nagkasama kami ay natuto na ako mag-adjust para sa kanya dahil matagal din siyang tumira sa States. Pero sa huli tama pala si Lumi. At nang sabihin ko yon sa kanya ay inis na inis siya sa naging pagkatalo niya. Pero sa kabilang banda ay nagpasalamat na rin siya dahil yun pa ang naging tulay para sa kanilang dalawa ni Jake. Nang makauwi kami galing ospital, gaya ng inaasahan ko ay dumating si Lolo at Lola Connie para makita ang apo nila. Nagpresenta si Lola na mag-alaga sa anak namin at hindi naman namin ito ipinagdamot sa kanya. Sobrang sere ng mga magulang namin dahil nagkaroon na sila ng apo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya pa rin kaming nagsasama ng asawa ko. Balak na rin naming sundan ang panganay namin pero bago ang lahat, pinaghahandaan muna namin ang magiging future nila. Hindi ko na po pinagtrabaho ulit si Chelsea. Nang matuloy po kasi yung plano ko na magsimula ng maliit na negosyo ay siya nang nag-asikaso nito. Hindi man kalakihan yung milk tea shop namin ay pumatok kaagad ito sa mga estudyanteng madalas naming nagiging customers. Batid ko po na hindi man kasing komplikado ng kwento ng ibang mag-asawa. Yung kwento namin pero mahalaga po ang bawat pangyayari sa bawat yugto ng buhay namin na siya namang sinubukan kong isa-isahin sa inyong programa. Pagdating kasi ng panahon, magiging memories na lamang ang lahat. Kaya mas pinili ko na lang na ibahagi ang aming kwento para may isa pa kaming babalik-balikan tuwing naaalala namin kung paano kami nabuo bilang isang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang at tinapos ang kwentong ibinahagi ko sa Barangay Love Stories. Taos-pusong pasasalamat naman sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS. God bless po and more power sa inyong radio station. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tristan. Mga kabarangay, hindi naman lahat ng tao ay kailangan ng pag-ibig para maging masaya. Pero mas magiging makulay ang buhay kung may nagmamahal sa atin hanggang sa pagtanda. Kaya maswerte sina Tristan at Chelsea dahil nahanap nila ang isa't isa. Sandali man silang iniligaw ng tadhana, sa huli babalik at babalik pa rin sila sa isa't isa. Dahil sila pa rin ang tinadhana. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Sabay-sabay nating pakinggan